toxic ng fans ng mga PBB housemates. I think lalo na yung itong nakaraang season. That makes it toxic. Nagiging awkward all because of yung mga fans nag-aaway-away. I guess when you talk about toxicity, lalong-lalo na sa internet, hindi na talaga may iwasan yan. Because syempre, sometimes, ang nagpapatoxic talaga dyan, 'di ba? Minsan sasabihin ninyo, ay grabe ang grabe yung mga tao sa internet, sa showbiz ganyan. Showbiz, akala mo naman talaga artista tayo. Sometimes akala nyo yung mga nangyayari sa mga artista ang toxic, or sometimes iniisip mo sila yung toxic, but actually hindi. Ang toxic, alam nyo kung sino? Ang fans. And I guess hindi na napigilan ni Vice Ganda na mag-comment about it because nitong weekend, hindi niya na napigilan na magsabi na, grabe, ang daming toxic fans ng nakaraang PBB. Yan. Umikot sa kanyang post sa X nitong weekend. Wikot, madami nga talagang toxic na fans ang mga PBB housemates. Mabababa ang functional literacy. Kaya napapabuntong hininga na lang ang mga staff ng show pag guest yung housemates. Kasi for sure, may mga fantards na konting utot magmamaoy. Imbis na ma-excite ang staff, nasa-stress. 'Di ba? Actually, meron pang kasunod yan. Meron pa siyang isa pang comment about dun sa isang parang may isang nag-post or may isang nag-comment na parang sabi niya, ninang ni Lela ba ang pangalan? Ninang ni Lela si Vice plus BFF niya si Carla, kaya gumaganti lang yan. Nag-comment talaga at nag-reply si Vice. Sabi niya, tulad dito, kailan ako naging ninang ni Lela? Di ko nga alam kung nabinyagan na yan eh. To naman, makagawa lang ng chika, magbasa-basa ka na nga lang ng libro na bata ka para kahit paano maging smart ka. Go start na sa page 1. 'Di ba? So, I guess, pati ang ate mo, Vice, napa-comment na. And I guess, totoo to, minsan it's really the fans that makes it toxic. 'Di ba? Yung mga iniisip natin magkalaban si ganito at si ganyan, 'di ba? Pinagsasabong, pinagtatapat yung mga artista, and it's because of the fans. And sometimes naniniwala ako it also affects the mga artista kasi dahil ang loud ng mga fans nila, nagbabangayan, nadadamay sila. And same with this. So napa-comment na si Vice about it na ang toxic ng fans ng mga PBB housemates. I think lalo na yung itong nakaraang season. 'Di ba? Grabe kayo. Hindi ko lang magets kung ano exactly yung iba pa. Kasi feeling ko hindi lang naman ito yung issue. Kaya napa-comment na siya. Nakakaloka yung tulad nito. Kailan ako naging ninang ni Lela? Hindi ko nga alam kung nabinyagan na yan. Panalo. Diyos ko. Mga tao talaga. Minsan kasi may mga tao talagang mema lang. Alam mo yun? Mema sabi. Mema comment. Ang hirap gumawa ng assumptions. Ang hilig gumawa ng assumptions. Ang hilig gumawa ng, alam mo yun, parang, i-imagine ba kayo? Ano yan? Saan nyo nakuha yan? 'Di ba? Yung ganun. Ang daming speculations and assumptions na sometimes, that makes it toxic. So, mga fans, kalma lang po kayo, okay? Kalma lang. Ang dami ding mga artista yung ganyan. Yung bang parang nagiging awkward all because of yung mga fans nag-aaway-away. Pinagtatapat. Daming ganyan. And hindi lang naman artista. 'Di ba? Even with yung mga singers, yung mga artists, 'di ba? Para namang parang akala mo naman talaga buong buhay na nila yun. Kalmahan nyo lang. Dapat nanonood tayo ng TV, kinokonsume natin tong mga content na to para mag-enjoy tayo, mag-relax tayo. Hindi yung ganyan. Gatong dito, gatong doon. Ano ba yan?
And kung totoo man yun, di ba, ano yung comment ni Vice na parang, imbis na na-excite ang staff, mas nasa-stress. All because, ang fans, grabe. Buti na lang hindi tayo artista, hindi natin ma-experience yan. Hoy! O, totoo naman. Now, it's Women's Month, International Women's Month, but I think, yung Women's Day talaga, International Women's Day, was March 8, kung hindi ako nagkakamali, which was yesterday. So, yes, happy Women's Month and Women's International Women's Day sa lahat ng mga babae. Naniniwala tayo na baka yung mga news ngayon about, objectifying women, yung mga disgusting and disrespectful comments towards women the past few days ay maaaring diversion lang para, 'di ba, rage baiting netizens and everybody because it's Women's Month, tapos 'di ba, may pag ganon. So baka nire-rage bait lang tayo para ilihis yung totoong focus natin, para ilihis yung attention natin sa mga mas importanteng bagay. I'm not saying it's not important. It's important that we also do give our attention to that. Because kung scripted man yun o hindi, yung mga ganong comments towards women, no? Hindi siya tama. Huwag sana nating makalimutan ang tunay na issue sa kabila ng lahat ng ito. Tsareng! Sa gasolina tayo, unang-unang maho-hold up at gagastos ng malaki, lalong-lalo dun sa mga, ayun nga, yung mga nagmamaneho, alam na alam ang struggle. And like I said kanina dun sa una kong adlib, hindi dahil wala kayong sasakyan, iisipin nyo na hindi kayo affected. Matik yan, pag tumataas ang presyo ng gasolina, tataas din yung halos lahat. Pagkain, pamasahe, commodities, kasi syempre, your means to transport all those commodities, ano ba gagamitin mo? Sasakyan. Diba? Meralco nga, alam ko magtataas eh. Nagsabi na sila kung di ako nagkakamali. Tataas din sila ng singil. So, malayo tayo dun sa area nung gulo, which is in Middle East, pero sobrang damang-dama natin yung effect. So, I guess dun sa mga nasa running era na po, 'di ba? Since takbo naman kayo ng takbo, pagpapasok kayo sa opisina, takbo na lang din kayo. 'Di ba? Para nagagamit yung running era niyo, pabili-bili kayo ng mamahaling rubber shoes. Oh, 'di ba? Ganon. Takbo-takbo na lang din kayo papasok para medyo lumuwag-luwag din yung kalsada. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!